dear beloved, Boss Mike Cervera. Sa City Hall naman ang punta ni Nancy Binay. Bilang bagong mayor, handa raw siyang kipag-usap sa Taguig at sa kapatid niyang si Abby. Yan. Ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante Radyo. Yan po mga kababayan, ganyan po dapat. Pagka nanalo na ho kayo, hindi lang ho ang paglilingkuran ay yung partido at yung inyong grupo. Kundi ang mga kababayan ang iisipin, hindi lang ho yung inyong nasasakupan, maging yung mga kapitbahay nyong mga lungsod na merong kayong sigalot dyan. Ganun po dapat. Dahil doon nyo po makikita ang kagalingan at kahusayan mag-isip ng isang leader ng bansa. O eto, pakinggan natin. Anong ginawa ni Nancy Binay? Ako po'y bumilib dito mga kababayan. Ano? O, panoorin. Pasok! Pagbaba sa Senado, balik sa Makati City bilang bagong halal na mayor si Nancy Binay, ang una niyang sinabi. Matapos maluklok sa pwesto, bukas raw siya na makipag-usap kay Taguig City Mayor Lani Cayetano sa territorial issue ng kanilang mga lungsod. Kita nyo mga kababayan, no? Dapat ganyan ho. Laging uunahin yung kapakanan ng bayan bago yung sarili. Hindi po yung laging yung kanilang mga ego, yung kanilang mga pride ang namamayani, tulad ng kampo ni Sara, ni Aling Buday, tuloy. Actually, marami pa kami dapat pag-usapan. Ayon kay Binay, mahirap maging magkaaway ang magkapitbahay. Correct, mga kababayan. Totoo ho yan. Dapat ho'y pinag-uusapan. Yung kung ano man yung sigalot na inyong di pinagkakasunduan. Kaya't naniniwala siyang dapat itong plansyahin sa ayos na pag-uusap. Nainom rin ng senador na bukas siyang makausap ang kanyang kapatid na si outgoing Makati Mayor Abby Binay, hindi lamang sa politika kundi bilang magkapatid. Yan, mga kababayan, ang problema. O, kita nyo. At least, dapat ganyan eh. Si Baba kaya, kapag ka nanalo, mga kababayan, sa tingin nyo, lalapit kay Pangulo at makikipag-usap at pag-usapan kung ano yung mga problema nila at kung ano yung mga bagay na maitutulong niya sa bansa, mga kababayan. Sa tingin nyo, tapos na ho ang halalan eh. Tapos na ho ang eleksyon, tapos na ang siraan. Pero mga kababayan, ang kampo ni Sara Duterte Buday, mga kababayan, hindi pa ho matatapos dyan. Lalo sila na manggigigil at lalong lalakas ang loob sa patuloy-tuloy na paninira nila. Sapagkat doon lang po sila nakakakuha ng mga suporta dahil yung mga nakikinig po sa kanila abay mga uto-uto at mahihina ang pangunawa, mga kababayan. Ika nga'y bobo, tanga, mangmang. Tuloy! Lagi naman ganun. Kinumpirma ni Senator Binay na ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli silang magkausap ng kanyang kapatid. Tinalo ni Nancy Binay ang asawa ni Abby na si Congressman Luis Campos. Sa San Juan naman, muling nahalal si Mayor Francis Zamora, habang si Mayor Menchie Abalos naman ang muling uupo sa Mandaluyong. Para sa agenda, Zeus Valdez. Kita nyo mga kababayan, panalo pa rin naman, mga Mayor Abalos. Kita nyo? Sa San Juan naman itong sino ba itong kulay pula na to? Muling nahalal si Mayor Francis Zamora. Zamora. Yung kanyang isang asawa ba yun o kapatid, mga kababayan nanatili pa rin namang kongresista. Yung chubby na maganda, mga kababayan, di ba? Na umuusig din kay Sara. Yun po yun ang tanong uli, nabawasan po ba ang mga uusig kay Sara? Hindi ho. Lalong nadagdagan, mga kababayan. May nawala, mas maraming pumalit, mga kababayan. Habang si Mayor Menchie Abalos naman ang muling uupo sa Mandaluyong. Sa agenda. Kita nyo, mga kababayan, nawala ba sila? Hindi ho. Nandiyan pa rin at may mga kapangyarihan. Di po ba? Eto mga kababayan, yan po yung isa sa kinabibilibang ko talaga eto na, puntahan natin itong mga artista naman, mga kababayan. Sino ba ang mga nagwagi? At sino ang mga talunan? Pasok! Artista na tumakbo ngayong eleksyon, may mga sinuwerte at may mga minalas din. Yun, sino yung mga minalas at sino yung mga sinuwerte, mga kababayan?
Alamin natin. Shoutout po sa inyong lahat ng mga bagong dating. Ano po, mga moderator, pakibati naman yung ating mga bisita. Ano? Tuloy! Pasok! Para sa aking balitang showbiz, sandamakmak na mga artista at mga celebrity ang tumakbo ngayong election 2025. Yo. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay nagsipanalo dahil marami rin sa kanila ang mga natalo. Yun, mga kababayan, daming natalo. Tuloy! Kabilang sa mga nanalo sa pagkasenador, sina Tito Soto at Yo. Lito Lapid. Congressman naman Pero mga kababayan, Tito Soto, Lito Lapid, mga kababayan, mga ano na ho yan eh. OG na ho sa Senado yan. Ang tagal-tagal na ho, ano? Alam nyo, ito ang kay Tito Soto, okay na ho yan eh. Eto, mga DDS, makinig kayo. Baka akala nyo rito porque si Lito Lapid kakampi ng administrasyon liligtas sa atin. Hindi ho. Magbibigay pa rin tayo ng ating mga sariling pananaw patungkol sa kanila. Tingnan ninyo, mga kababayan ko, Tito Soto, given na yan. Talaga naman marami namang naipakita yan na na husay, galing at naging Senate President na nga sa Senado yan, mga kababayan. Kaya batikan na yan. Ngayon, eto, puntahan natin. Lito Lapid, mga kababayan. Marami ho ang mga basher, maraming mga ayaw, pero bakit ho nanalo? Tanong ko sa inyo. 'Di ba? Yan po kasi, totoo naman yung sinasabi, mga kababayan, hindi nga ho natin maringgan at hindi rin ho natin makita kung meron bang nagawang batas yan sa tagal-tagal niya na yan dyan sa Senado, di po ba? Kasi ang pagiging senador, tandaan ninyo, hindi naman po kasi pa-cute-cute lang yan dyan. Diyan po'y gagawa sila ng mga batas. Pag-aaralan yung mga existing na batas. Patungkol sa batas ang trabaho ng mga yan. Di po ba? Pero tignan ninyo, bakit si Lito Lapid lagi pa rin na pumapasok? Lagi pa rin nananalo. Di po ba? Pasok pa rin, mga kababayan di po ba? Bakit ho? Kasi ganito, mga kababayan. Kung ikaw wala namang alam, at aminado naman yung mama na talaga namang hindi nakagraduate kahit high school, mga kababayan Di po ba? Pero pansinin nyo yung kanyang pag-uugali. Hindi ho ni minsan nakipambuno, nakipagsagutan sa mga kasama niyang senador. Bakit ho? Kasi hindi naman talaga siya mananalo. Bakit ho hindi mananalo? Magagaling ho Hindi tulad ni Robin Padilla. Tignan nyo. Nagmumukhang tanga. Di ba? Kita nyo makipambuno ba naman kay Pia Cayetano? Kita nyo, mga kababayan, kung ano nangyari, kahiya-hiya. Di po ba? Yan ho yung mga senador ni Sara Duterte. Robin Padilla, Bato de la Rosa, nag-hearing. Ang kanyang ebidensya yung may butas lang. Ng puncher, okay na. Ikita nyo, mga kababayan, pinagbigyan pa ng 5 hearing yun, mga kababayan, na imbis na nakagawa sila ng iba't ibang mga trabaho na makakatulong sana sa lahat ng Pilipino, naubos lang ho sa 5 hearing doon sa pagbibigay niya ng pribileyo doon sa parehas niyang kalbo, mga kababayan. Di ba ba? Ano nangyari? Wala naman hong nangyari. Yung po yan ngayon, mga kababayan, eto si Lito Lapid, alam niyo po ang ginagawa. Hindi man po siya ay ganon, karunong. Ang ginagawa po ni Lito Lapid, pasikreto ho na tumutulong na hindi nyo nalalaman saan? Sa kanayunan, sa inyong mga lugar. Kaya ho yan. Gusto pa rin ng mga tao. Di po ba? Kita nyo, pasok pa rin Pero kung papansinin po ninyo, yung mga nananalo, mapapansin nyo, mga kababayan natututo na rin ho yung mga tao sa pagboto ng tama Ano po? Aminin nyo, hindi naman lahat din ng hindi porke ito mga loyalista, mga kababayan. Aminin nyo, hindi naman lahat ng grupo ng alyansa binoto nyo Di po ba? Hindi ho. Marami akong kilala. Mga loyalista, ayaw yung ganito, ayaw yung ganyan, ayaw si ganito, ayaw si ganyan. Di po ba? Our beloved Boss Mike
Severa!